Alam nyo, yung alak at saka yung sigarilyo, merong chemical po yan. Ang alak po may alkohol. Ang sigarilyo, meron pong mahigit na 3,000 chemical na nakakalason. Bakit merong mga tao na hindi mabubuhay ng walang alak at saka sigarilyo? Kasi po naging addict na. Nakaka-addict po yung alak, nakaka-addict ang sigarilyo. Tingnan yung mga drug addict ngayon, nagsasaksak pa nga ng injection eh. Nakaka-addict po yan. Ganito po kasi kahulugan yan. Yung alcohol po, lason po yun sa katawan. Pagka inom ka ng inom ng may alcohol, gaya ng alak, nagkakaroon po ng deposito ng alcohol sa katawan mo. Pagka yung deposito na yun ng alcohol ay nagtatrabaho po yung ating atay, kung yung alcohol masama sa katawan, inaalisan ng atay ng bisa yun. Kaya pag uminom ka ng alak, nalalasing ka, nawawala yung pagkalasing mo kasi nagtatrabaho yung atay. Inaalis niya yung bisa ng alcohol. Kaya naaalis yung pagkalasing mo. Kahit na uminom ka, dumadating ang oras, pag nakapagtrabaho na yung atay, nababawasan na yung alcohol kasi inino-neutralize po nung atay ng ating liver. Pagka naman po nabawasan na yung ating alcohol sa katawan, kung nasanay ka ngayon na parating may alcohol, hahanapin ngayon ng katawan mo na magkaroon ka na naman ng alcohol na ganong karami, iinom ka na naman. Ang tawag po doon sa English, urge. O tawag nung pangangailangan ng laman, urge. Kasi nababawasan na yung alcohol content dahil sa pagtatrabaho ng atay, iinom ka na naman. Yun ang nagihikayat sa yung uminom. Naramdaman mo, gusto mo na namang uminom ng alak. Parang sigarilyo rin. Pag nababawasan na yung nicotine sa katawan mo dahil nagtatrabaho yung atay, dahil lason po yun, yung lason na yung inaalis ng atay, ay pag nabawasan na, maramdaman mo na naman, gusto mo na naman uling maglagay ng nicotine, sisigarilyo ka na naman. Doon po nag-uumpisa yung addiction na tinatawag. Parang ganito, para maintindihan nyo sa mas simple, halimbawa, nasanay ka po na ang kumain ka ng maalat. Pag nakatikim ka ng matabang, naghahanap ka ng patis o kaya ng asin o toyo. Laging gusto mo may sawsawang kang toyo pag matabang. Kasi nasanay na yung panlasa mo na ganun lagi kaalat eh. Kaya hinahanap mo ngayon yung ganung alat. Kaya kahit asin, kahit na toyo, kahit na bagoong, kahit na patis, para lang malagay yung sa alat na gusto mo, yun ang hinahanap mo. Nakakasira naman sa bato. Ganun po yung sigarilyo at alak. Hinahanap ng katawan yung alak at saka yung sigarilyo dahil nasanay na po nang nasanay siyang may alak at may sigarilyo, hinahanap nung katawan niya yung lason. Pero sa kabila noon, sinisira po niyan yung atay, yung bato. Pati yung ating mga ugat ay ginagawa pong marupok ng sigarilyo, ng nicotine, ng tar. Nakakarupok po yan sa ugat. Kaya ngayon may mga tao sumasabog ang ugat, ang tawag doon stroke. O kaya meron mga tao ngayon dahil sa kasisigarilyo, nagkakaroon ng kung tawagin yung ugat na lumolobo, aneurysm. Meron pong aneurysm ngayon, ang sakit na aneurysm. Nung una po walang maraming sakit na aneurysm. Pero ngayon marami na pong meron yan dahil nga marurupok na ugat ng tao. Ang nakakapagparupok sa ugat ng tao, yung mga lason sa sigarilyo, yung mga lason sa alak, at saka yung iniinom natin tubig na may chlorine. Nakakapagparupok po yan sa ugat. Yung mga inumin sa mga syudad na nilalagyan ng chlorine para yung tubig mawala yung bakterya, nilalagyan ng chlorine. Masama po sa mga ugat yan, yung cardiovascular system natin. Ganyan po ang pagiging addict sa alak. Kaya alam nyo, sa Biblia, ayaw ng Diyos na tayo iinom ng alak na nakakalasing. Bawal po yan. Kaya palagay ko, hindi na maaalis yun malibang sumampalataya siya sa Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos. Napakahirap magbago ng lasenggo maliban na lang na siya'y magkaroon ng takot sa Diyos at sumampalataya.